Hello, kamusta kayo mga kabakes, mga kabakers, mga mima? Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ang proper na pag-grease and flour ng baking pan para to doon sa mga baguhan sa baking na hindi nakakaalam nito. Medyo nag-worry lang ako kasi ilang beses ko nang nabasa sa mga baking groups na kung saan ako nakasali. May mga nagtatanong kung ano daw po, kung pwede daw bang gamitin yung bond paper as alternative sa parchment paper kasi nakaka-worry 'di ba kasi napaka-toxic po ng bond paper, may mga nare-release po yan ng mga toxic na pwedeng sumama sa pagkain. So ito po ang easiest method or ito po yung basic method sa pag-grease and flour ng baking pan. So kailangan po natin ng harina and ng shortening. Pag sinabing grease and flour, ibig sabihin, lalagyan mo ng konting taba or ng grease, ng oil, yung paligid ng pan. So, may mga nabibili naman din na mga baking spray or cooking spray para doon sa mga non-stick naman na baking pan. So, kaso lang, medyo pricey ang mga yan, kaya doon stick tayo sa basic. So, ganyan lang po. Lalagyan lang po natin ng shortening. Ibabrush lang natin ng shortening yung ating mga pans. Yung bottom ng pans, importante kasi dyan talaga mag-i-stick yung cake natin, yung cake batter. And yung paligid ng flour. So, ang dami kong nabasa na nag-a-advise doon sa mga nagtatanong sa mga baking groups na bond paper daw po yung ginagamit nila pagka walang parchment paper. So, mga hindi po ako chef, hindi rin po ako culinary expert, pero ito po ay natutunan ko sa baking school, bread and pastry school na inattend ko, na pinasukan ko. Ito po kasi yung pinaka-basic lang talaga. Hindi po lahat ng cake recipe or mga cake na ginagawa natin ito yung pwedeng gamitin. Kumbaga, ito na yung pinakamadali and sa mga yung mga butter based naman na na cakes, hindi na kailangan lagyan yung gilid. So, ang i-grease lang natin and i-flour is yung bottom part lang ng pan. So, ito madalas to gamitin sa mga sponge cake or sa mga moist chocolate cake, sa mga pound cake yan. So, pagkatapos natin i-brush ng shortening yung pan, lagyan lang natin ng konting harina and then ipaikot lang natin sa pan yung harina hanggang sa makover yung lahat ng binrush natin ng shortening. So, yung magiging excess dyan mga pwede nyong ibalik doon kung sa pinagkuhaan nyo ng flour para hindi, kasi pag naman din sobra sa flour or sa dust, parang siya kasi, grease and dust or grease and flour, kapag nasobrahan naman din sa harina, sasama na siya doon sa kapag nabuo na yung cake natin. So, ganyan lang po yung simple. Huwag po kayong gumamit ng bond paper, mga shortening and lang po talaga. Shortening and flour lang po. So, yan po yung basic talaga na actually mas maganda pa nga to gamitin kaysa sa parchment kasi yung parchment magastos so dagdag costing pa. Ito, andyan lang sa natin, sa paligid natin. So, ayun. Thank you sa panonood.